Hello guys. Hello class. Good morning or good afternoon sa inyo lahat. So, for today's topic is medyo iti-twist natin yung ating mga activities. So, we have done with activities 1 and activities 2 which is concentrated to calculator. Now, lalabas muna tayo dun sa ating shell and we'll make it more complex projects. So, yan. Meron ako ni-ready dito. I have two problems with one programs. No? So, kasi sa next activity natin will be ganito na yung mga activities natin. Okay? So, number one, actually dapat mauuna ito. Ito yung mauna. So, create a login system where user must enter username and password. So, gagamit tayo syempre ng if-else analysis statement to validate yung ating login credentials. Okay? So, sabi niya dyan, successfully login should grant access to certain features of the applications. So, ito muna yung poproblemahin natin before this ito is pangalawa na. So, sabi niya dyan, create tayo ng program that is accept our credentials and titignan niya kung tama or mali yung ating credentials. So, yun, bali gagamit ako dito ng text box. Medyo lalakyan ko lang ng konti para makita natin yung ating schedule na lang. And my favorite font, and 28. That must be my username. Tapos siguro pa-proper renaming na tayo. So ito ang aking uh, txt username. Tapos ito yung aking txt password or txt password. Okay. So gagamit din ako dito ng label para madali natin makita yung kung ano ba siya, no? So ito yung aking uh, syempre that must be my username. And then this must be my password. And then syempre maglalagay tayo ng buttons para dun sa login buttons saka dun sa cancel buttons. O nga pala, di ba minsan napapansin nyo na doon sa mga system, minsan naka-underline yung letter L. That is code for shortcut keys na naglalagay lang tayo ng ampersand before the letters and then automatic maglalay na siya. Ayan. Para yan sa mga shortcut keys para hindi na gumamit ng mouse. Commonly ito ginagamit sa mga uh, point of sale systems. So, pwede kayo maglagay ng ganun. Para hindi na kayo gagamit ng mouse. Okay. So ngayon, sabi doon sa problem natin is use if else statement to validate the login credentials. Pag successfully login, should grant access to certain features of the application. So meron tayong unang problem. So yung problem natin is kailangan ma-detect natin kung meron ba talagang laman itong dalawa. Itong txtun tsaka yung txtpass kung meron siyang laman. So, gagamit tayo ng if-else analysis para makita natin yun. So, ganito lang yung kanyang syntax code. If txtun that text is equal to null and txtpass that text is equal to null. So, ang ano naman gagawin natin kapag dapat or kasi either. So, magme-message box ka na
credentials are are missing. Okay, so wala palang column. So ang gawa niya lang yan is pagka walang laman yung text username mo and then walang laman yung password, lalabas siya ng message box. Else naman natin. Pero try muna natin yan. For example, lalabas ka walang laman yung password. Pag hindi kayong login, ayan, credentials are missing. Okay. Pagka yung username naman ang wala, password, ayan, credentials are missing. Okay, yung next natin gagawin is kailangan mo-detect natin kung tama ba itong username and password natin. So, else tayo. If text UN, so mag-set tayo ng username password since hindi pa tayo gumagamit ng database. Example, ang ating username is username and dapat ang gamitin natin txt pass. That text is equal to password. So, i-detect lang natin kung ang nilagay natin sa username is username and then kung nilagay natin sa password is password din. Okay. Else if pala, sorry. Tapos, then. Okay, so ano naman ang mangyayari kapag um, pag tama na if the username, if text.tun is equal to username and then the password is password. So, ayan, mag-create tayo ng another form. Sabi niya kasi dito sa problem is successfully login should grant access to certain features of the application. So, ano ba yung pwede natin gawin? So, mag-add tayo ng forms. Right-click nyo lang to and then add and then Windows Forms. So, magkakaroon kayo ng form 2. Ayan yung form 2. Okay? So, gagawin natin dyan, kapag tama na yung username at password niya, mag-show si form 2. Ayan, form2.show. And then, pwede nyo nang i-hide si form 1. That hide. Ayan. Hide show lang yan. Me pala. Di ba nga kasi hindi pwedeng ganun. Try natin. Okay. Try muna namin yung ah, uh, walang laman, no? Ayan, credentials are missing. Username, tapos password. Dapat pupunta siya ng form 2. Yun, pupunta siya ng form 2 na wala si 1. Ganun lang yan kadali. Okay. So, paano naman kapag mali yung username and password? Punta ka na sa else. Else na, no? Credentials are wrong. Try natin. Mali yung username. Tapos, tama yung password. Ayan. Credentials are wrong. Okay? So, ganun lang siya. And then, di ba kung mapapansin nyo dun sa mga system na nakikita natin, pag nagta-type sila ng password, is naka-ano siya na, naka-hide or naka-asterisk, minsan naka-dot. Ganun. And pwede nyo siya ditong gawin sa properties. Click nyo lang yung text box. Tapos, ayun, password character. Pwedeng dot alt 7. Ayan. O kaya asterisk pwede din. So, pagka nag-type ka dyan, any keys, asterisk ang lalabas. Ang paborito kasi yung dot eh. Para mukha siyang password. Yun, no? Credentials are missing. Username. Tapos, password. Yun, no? Okay, form 2 na tayo. Okay, so nagawa na natin yung first task natin, yung sa login system where user must enter username and password. So, okay na tayo dito. So, doon naman tayo sa pangalawa. So, dito sa pangalawang problem solving natin, kayo magde-decide kung anong tools yung gagamitin nyo. Sabi niya lang dyan, basta masatisfied nyo lang yung output. So, have student build a grade calculator that takes input scores and calculate the final grade of the student. So, the program should be assigned letter grades, A, B, C, etc. based on the calculated score using if-else statement.
Okay. So, ang problem natin dito is yung grades natin is A, B, C, D, no? Hindi siya numbers. So, madali lang sana if ika-calculate natin yung grades lang ang lalagay. Pero sabi niya dyan, dapat daw yung grades natin is um, letters. So, paano kaya yun? So, siguro, try ko lang gagawa lang ako ng dalawang subject lang. Kasi masyado nang mahaba kapag paano na kayo mag-design? Siguro ah, English. Sige, tatlo. Gawin natin tatlo. English, mathematics. Tapos, ah, science. Yes. Meron akong tatlong subject. So, ngayon, ang kailangan natin is kailangan mag-input siya ng letter na ABC. No? Siguro, gagamit na ako ng combo box. So, yung paggamit ng mga toolbox, nasa sa inyo na kung anong gusto nyo gamitin. Pwedeng text box lang din naman. Pwede kayong mag-design ng sarili nyong tools na gusto nyong gamitin. Pero sa akin siguro yung perfect dito yung combo box. Kasi pagka combo box, wala na silang pwedeng i-input kundi A, B, C, D lang. Ganyan na lang natin. Yan. Okay? Tapos syempre, kailangan may paglalagyan tayo ng grades. Gamit ako ng label. Para din na pwedeng i-edit. Lalakyan ko na lang siya. Para makita natin mamaya. Yan. So, ito yung ating final grade. Okay? Tapos syempre, meron tayong button. Yung button na to is ito yung ah, calculate. Pwede rin kayong mag-ampersand. Ayan. So, dapat itong English, Mathematics, saka Science, ABC lang ang pwedeng ilagay. So, punta kayo ng items. May items dito. And items. Kaya nyo lang dyan A, B, C. Pangalawa, ganun din. Ulit-ulitin nyo lang. A, B, C. Then, A, B, C. Okay. So, ano dyan? Um, Papangalanan natin sila to. Combo box to. Dari, CB, CB English. Yun na lang, para mabilis. CB Math. And ito ay CB Science. Sign na lang. No? Okay. So, dito na tayo. Dito ko na nalagay yung button. Okay. Una, kailangan mo natin mag-set ng grade. For example, yung letter A natin, that is 100. Yung letter B natin, that is 98. Yung letter C natin, that is 96. Anong mga ganun. Kaya na mag-set nun. So, pagdating ng calculate, kailangan meron tayong paglalagyan ng grade ng English, grade ng sa mathematics, sa grade ng science. So, gagamit ako ng variables. So, public ing math saka sci as pwedeng sabay-sabay yan as integer. Mas kaya mo silang zero agad. Kasi, ay, hindi pwede yun. Yun. Wala pwede. Ang sabi nga, hindi pwedeng lagyan ng value ng sabay-sabay. Okay, so nag-declare na ako ng ing math saka sci. Okay, so ang gagawin ko dito, if CBO ing, if CBO ing, CB ing,
uh, that item, that text, pwede rin, that text is equal to A. Malalaki ba yung ginawa ko? Then, yan, ing is equal to 100. Else, if is equal to B, then ing is equal to 98. Else, if CB ing is equal to C, then ing is equal to 96. Okay, CB, English pa lang tayo. Okay, so ang ginagawa natin is kapag A ang nilagay niya, ang English is magiging 100. Kapag B naman magiging 98. Kapag C naman magiging 96. So, from the rest of the subject, ganyan din ulit yung gagawin niya. So, papalitan mo lang ito ng CB Math. Copy-paste lang natin yan. Tapos, syempre, yung variables natin, yun ay math na. Okay? So, dun sa pangalawa naman, that is CB Science. Ito ay Science. So, wala ba tayong nagkamali? So, math. English. Yan. And then, ang gagawin natin yan, syempre, para mag-calculate natin yun, kailangan natin makuha yung average. Ibig sabihin, that is English plus Math plus Science divide by 3. Open, close nyo to, no? Para, um, tawag dito. Ayun ang unang computin. Ganyan yung magiging formula natin. Sabihin, pang label ko? Label 4. Label for the text, that text is equal to, yun. Okay, try natin kung gumagana. So, ing plus math plus science divide by 3. Siyempre, kailangan mo natin mag-login. Username, password. Ayan. Example, that's A, B. Pag puro A yun, dapat ang label natin is 100. Yun. So, pag B ito naman, ano ba yun? O, 93.333. Pag C naman, that is 8. Pag lahat B, or lahat B is 98. Okay. Pag lahat C, that is 96. Yan. So, yun. Nagawa na natin yung problem number 2. So, ganyan yung gagawin natin from the rest of the laboratory. So, to combine problem solving in a laboratory.